Sa panahon ngayon, sino ang mag-aakala na meron palang isang isla na hindi mo pwedeng puntahan dahil ito ay delikadong puntahan? Dahil ang mga nakatira dito ay mga taong hindi tumatanggap ng mga tigalabas. Ito ay kanilang pinapatay, pinapana, at ang mga regalong dinadala ng mga tao na tigalabas ay binabaw nila sa lupa. So, merong mga vlogger na nagpunta rito. At ang isa pa nga ay pinatay. Karamihan ng mga napupunta rito ay pinapatay. Kaya ang gobyerno ng India, pinagbawal ang pagpunta rito ng mga tao sa labas. Ito ay ang isang island na meron nagsabi na ang islang ito ay tinatawag na ang isla ng mga tagapagtanggol. Tagapagtanggol ng ano, wari? Tagapagtanggol ng kultura, ng gubat, ng yamang dagat, at ng kanilang tribo. Dahil ang tribo nila ay ilan na lang sila sa tribo nila. Ito ay matatagpuan sa gitna ng Bay of Bengal. May isang mahiwagang isla na tinatawag na North Sentinel Island. Tahimik itong nakatago sa kalagitnaan ng malalawak na alon, malayo sa abala ng makabagong mundo. Dito naninirahan ng isang tribo na tinatawag na mga Sentinelese, mga taong nananating hiwalay sa sibilisasyon sa loob ng libu-libong taon. Sa pagkakaalam ko, sa panahon ngayon, isang buwang datos ay ito ay nasa 150 na lang sila, 150 na katao. Walang sino mang banyaga ang ligtas na makakapasok sa isla. Ang sino mang lumapit ay kailangang kanilang pinapana at pinalalayas. Hindi dahil sila ay mabangis, kundi dahil sila ay nagtatanggol. Hindi lamang ng kanilang lupa, kundi pati ng kanilang kultura, pagkatao at pamumuhay. Isang araw, isang mangingisda ang naligaw ng ruta at napadpad malapit sa isla. Dahan-dahan siyang lumapit, dala ang kagustuhang makipagkaibigan. Ngunit mula sa lilim ng punong kahoy, nakita siya ng mga bantay ng mga tribo. Nagbabala ang kanilang mga palaso at agad siyang pinalayas. Nang makaligtas siya pabalik ng kanyang bangka, napagtanto niya na nakahalagahan ng kalayaan ng mga Sentinelese. Ang hindi niya matanggap sa mundo ay isang paraan ng pagprotekta sa kanilang sarili dahil minsan ang pakikialam ay nagdadala ng kapahamakan. Kaya't ang North Sentinel Island ay nananatiling isa sa mga huling lugar sa mundo na tunay na malaya. Isang paalala na hindi lahat ng mundo ay kailangang baguhin. Ang iba ay kailangan lamang igalang. Mabuti naman, itong lugar na ito ay makikita nyo, papakita natin sa inyo sa mapa, ay nasa kaliwa ng Thailand. No? May isang maliit na island. Itong island na to ay 60 kilometers lang ang lawak niya. Para siyang masasabi na nating kasing laki ng Disneyland, no? Kasing laki ng isang theme park. Maliit lang siya 60 kilometer lang So kung may malawak ang mga lupain ng mga taniman ng mga mais, ganun kalaki, maliit lang talaga siya. Kaya nga 150 na katao lang sila na lang nandun. Yun ang bilang sa datos kasi nakikita rin sila sa satellite Puro puno, puro gubat. At napakaganda nga naman kasi lahat ng kailangan nila nasa gubat at yung paligid ng island nila ay puno ng isda, no, yamang dagat. Kaya ayaw na nila na pumasok pa rito yung mga tigalabas. Merong mga vlogger dito na nagpunta, no? Misyonero, vlogger na napatay. Napatay sila at pinana sila ng gusto. Kaya sakop ito ng India Itong lugar na to, itong island to ay sakop ng India. Kaya yung gobyerno ng India nagbabala na bawal lumapit dun sa island na yun. At kasi may binigyan sila ng karapatan no? Binigyan sila ng karapatan as a indigenous community na protektahan yung sarili nila, igalang. Kasi ang mga tao dito ay prone din sa sakit, no? Dahil wala silang mga bakuna. Wala pa silang bakuna ni isa. Is chickenpox and measles and malaria, no? So TB, kung sila ay tamaan nito ay ma-wipe out yung buong ang kanila. Kaya delikado para sa iyo, delikado rin para sa kanila.
So ang nangyari dito, pinotektahan sila ng gobyerno ng India. Ultimo ang Indian Navy ay hindi sila lumalapit diyan sa lugar na yan. Nangyari 3 kilometers radius. 3 kilometers ang hanggang doon ka lang, no? Hindi ka pwedeng pumasok ng 3 kilometers mula sa pangpang niya, no? Even nung panahon ng dilubyo, nagkaroon ng isang matinding typhoon. Chinek ng gobyerno ng India yung kalagayan ng mga tao ron, Sentinelese. Ang ginawa sa kanya, yung helicopter daw ng Indian Navy ay pinana, no? Sinubukan pana, ganun sila. Pero yung mga namatay dati diyan ay mga lalaki, no? Yung lalaki, anthropologist. Alam niyo yung anthropologist, yung nag-aaral sa mga tao, mga kultura ng tao, mga history nila, no? Mga history ng mga lahi-lahi. May pumunta diyan, nagdala sila ng mga usually mga coconut at saka mga bakal na lutuan, ganun. Kasi importante sa kanila yung bakal, ginagawa nilang pana. Dati kasi di ba bato? Kaya nakita nila yung mga metal, mas maganda. Kaya gusto nila yung mga pana, na mga bakal, no, mga sheet metal. Yun ang gagawin nila. Kasi yung mga coconut, dun sa island kasi walang coconut. Kaya yun ang laging nireregalo sa kanila, coconut at saging. Kasi pag nakita nyo sa Google Earth, puro puno lang talaga siya, puro fruit bearing trees, no? Ganon. Walang mga saging, walang mga coconut. Kaya yun ang lagi nilang dala. Karamihan ng mga lalaki doon ay napapatay. Meron nga doon naligaw na 2 lasing na mangingisda. 2 lasing doon dumaong. At yun, napatay sila. Napatay. Puro pana. Tapos meron silang yung isa raw na nalunod na, yung isa naman ay natagpuan sa seashore na puro tama ng pana, madami, no? So mula nung babala bawal. Ang mga vlogger ngayon, yung mga vlogger, pinipilit pa rin pumunta ron. Na-attract na naman ang atensyon ng mundo sa panahon ngayon dahil eto na naman, may pumunta na naman na vlogger, si Mikhailo Polyakov. Ayun na naman, na nag-iwan na naman ng isang coconut at isang diet coke. Yun daw ang ang kanyang regalo ron sa tribo. Ito na namang vlogger na to ay nagpunta ron sa pamamagitan ng mga rubber, alam mo na yung rubber boat nang walang paalam. Kaya lang nasita sila eh. Usually ang nagsusumbong yung mga tao sa hotel na pinagtitirhan nila. Yun ang nagsusumbong na may pumalaot. Tapos ikutan niya ng Indian Navy, ganyan. Tapos ayun, kakasuhan na. Kaya itong si Mikhailo Polyakov ay nasa kustodiya na ng Indian Police at siya ay babasahan ng sakdal sa I think next week Dinetention 2 linggo. Pag napatunayan siya nagkasala, pwede siya makulong na hanggang 5 taon at magbabayad pa ng danyos. Itong bata na to, 24 anyos lang. Tapos nahalongkat tuloy sa history na pangatlong beses na pala niyang pumunta dito, no? Pangatlong beses na niya nag-attempt siya dati. Tapos tinignan ko nga yung channel niya eh. Hindi ko pa ma-pinpoint kung sino yung aktibong channel niya. Pero itong vlogger na to, itong tao na to, hindi man, baguhan lang eh. Baguhan lang siya. Wala pang 3,000 nga yung yung subscriber niya eh sa YouTube. Mga YouTuber to eh. Tapos may dala siyang GoPro, ganun. Pero talagang gusto nilang gumawa ng marka, no, sa maling paraan. Kasi ang mangyari dito, ang sabi ng mga anthropologist, 2 lang pwede mangyari dito eh. Mapatay siya o mapatay niya yung buong tribo dahil wala nga silang bakuna. Naalala nyo, parang yung mga dumagat, sabi nila dito sa atin, yung mga dumagat, diba? Parang mga Aita, mga dumagat, yung mga naunang Pilipino dito sa mga bundukan natin, mga Igorot, diba? Etong mga dumagat dito sa Sierra Madre yun. Yun, sabi nila, yun, wala rin daw bakuna. Pero
So far hindi na totoo yun dahil sa tagal-tagal ko na sa Sierra Madre, nakadamit na sila. Tapos nakikihalubilo na sila sa mga tao kasi nag-ano kami dyan nag-gift giving kami dyan pag Pasko. Mahalo na sila sa amin. So ibig sabihin hindi na talaga totoong yung karamihan walang bakuna o ano. Kasi Sierra Madre naman hindi naman siya island Pero ito lang talagang delikado kasi barbaric pa rin sila, barbaric. Tapos ang matindi nito, dito yung balik tayo sa sa Sentinel Island. Sa Sentinel Island meron diyang isang cargo ship. May cargo ship, may isang instance diyan na isang cargo ship sumadsad dahil sa masamang panahon. Itong cargo ship na to may lamang 31 tripulante. 31. Tapos nung nakita ito nung mga Sentinelist, pinagpapana. At umabot yung pana nila. Ibig sabihin, napakalapit ng cargo ship. Buti na lang yung cargo ship na yun, ang dala nun parang lang yung 100 tons ng chicken feet. Yun lang parang karne lang ang dala nila. Pero hindi na sila makaalis doon. Tapos nagulat daw sila kasi tumatawag sila doon sa kanilang employer. Yung barko tumatawag sa employer ang pinadadala. Ang pinadadala weapons. Tataka sila, weapons daw ang kailangan nila, hindi daw rescue. Kasi sabi rescuehin nyo na kami agad. Pero kung di nyo kami ma-rescue, 31 sila padalhan daw sila ng mga shotgun, mga barel. So nagulat yung employer. Bakit shotgun ang pinadadala? Hindi rescue, hindi pagkain, hindi ganun. Ibig sabihin, ganun daw kagrabe yung sitwasyon nila ngayon dahil talagang gusto silang saktan ng mga Sentinelist kasi hindi nga sila nakakakita ng mga ganyang bagay na teknolohiya. Pero after 3 days naman, nakuha naman yung mga tripulante by helicopter, 3. Kaya lang, yung barko, sumadsad na doon, So, nangyari, umalis na sila, Hindi na nila wala na palang balak kunin pagka pala sumasadsad yung mga barko na ganun. Parang nangyari sa atin, sa yung barko natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi na yan pinapaalis, hindi na kinukuha. Nabulok na yun doon. Di nag-isip yung mga tao, siguro nagulat yung mga Sentinelist kasi nakakita sila ng technology. Nakakita sila ng bakal na barko, nakakita sila ng mga control panel, glass. Tapos nakakita sila ng mga stainless steel, Tsaka mga kubyertos. So nagulat sila. Yun ang ina-analyze ng mga tao kasi hindi na nila kinuha Nandun sa may banday, nasa may south side. Tapos ang ginawa, obligado rin silang tanggalin yung barko nila. Obligado rin. So after 2 months, nagpadala ng mga 8 welder, para baklasin yung barko. Yung bakal niya. Hindi naman dahil sa peperahin pa nila, kundi obligado silang tanggalin yun kasi pollution yun Pollution, pero actually kakainin din naman ng dagat yun. Pero pinapaalis So nagpadala ng 8 welder doon yung employer, yung may-ari ng barko. Yun daw mga Sentinelist, marami daw sa kanila, umakit na sa barko. Ang tagal nila nagtatrabaho doon, naabot din sila ng buwan dahil 8 welder lang, 8 may torch. May blow torch, yung cutting torch. So, nakikipagkaibigan, humihingi ng mga bakal, Ang hinihingi nila, yung mga maliliit na piraso na sheet metal. Hindi sila humihingi ng mga rods. Hindi sila humihingi. Yun na napansin ng mga tao, hindi sila humihingi ng mga rods. Tapos, naging kaibigan na rin daw nila yon kasi takot yung mga Sentinelist dun sa blowtorch. Parang akala mo makapangyarihan yung taong may hawak ng blowtorch, parang Iron Man kasi syempre naka welding suit, tapos naka welding helmet, parang Iron Man nga, parang yung Mark 1 ba yun? Mark 2 na Iron Man, yung pinakauna, yung galing sa scrap metal na Iron Man. Parang gano'n ang itsura nila. So marami nagtatanong baka hindi na rin sila gano'n ka-isolated. Pero syempre, covered pa rin sila ng batas. At syempre, mananagot pa rin yung mga pumapasok dyan. Kagaya ni Polyakov, So, yun. Kaya,
napansin ko rin tong kaso na to dahil nga dun sa vlogger na naman. Dahil, di ba si Vitali, yung vlogger na nandito sa may atin, yung recently lang sa BGC, di ba, nakakulong na rin. Ganon din to. Kasi parang, hindi naman porke vlogger kaya niyang gawin lahat, no. May mga batas kasi. So, trespassing, so yun lang, itong island na to, North Sentinel Island sa Bay of Bengal. Peace.